pagmamahal ni Hesukristo sa mga believers. Uulitin ko po, pagmamahal ni Jesus sa ating mga believers ang dahilan bakit niya tayo ira-rapture before the coming wrath. Okay, may mga ilang believers na pinagtatanggol nila na ang believers daw ay dapat ay maklear or kailangan daw siya ay dumanas ng tribulation. Actually, hindi nila alam ang kanilang sinasabi. That's what I'm trying to tell you right now. Ang tribulation po ay promise, hindi nyo gugustuhin mabuhay sa tribulation. Sobrang hirap po ng buhay during that time. Hindi ka makakabili ng pagkain mo. Okay? Maski sabihin mo marami kang pera, wala nang halaga, wala nang value ang pera, sapagkat ang tanging may value noon ay ang Antichrist. So, kung ano yung papatupad niya, doon at doon lang huhugot ng mga ipapatupad na alituntunin sa mundo para sundin ng mga taong natira. Mahirap na mahirap pong mabuhay sa tribulation. Promise po yan, sinasabi ko po sa inyo. Kaya habang may panahon pa, aralin niyong mabuti ang Biblia. Meron po tayong tinatawag na rightly dividing the scriptures. Pagmamahal po ni Lord Jesus, ayan lang po ang pinakasimpleng masasabi ko. Bakit ang believers ay hindi po mag-undergo ng tribulation? At worse, great tribulation. Dahil mahal po tayo ni Lord, aalisin na po niya tayo dito. Tignan niyo po ha, namatay si Jesus para sa buong mundo. Amen? Yes. So, lahat wini-welcome niya na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng libreng alok ng kaligtasan, libreng regalo, free gift of salvation. Ngayon, tayong mga nag-yes, okay, tayong mga umuo, tayong mga tumanggap ng regalo, naniwala tayo sa finished work ni Christ, ni Lord Jesus, tayo po ay tinatakan, sinelyuhan ng banal na Espiritu. It means, sabi ng John 1:12, sa kanila na mga naglagak sa kanya ng tiwala, sila ngayon ay binigyan niya ng karapatan o pangalan para maging anak ng Diyos. Maging mga anak ng Diyos. So tayo po ay mga anak na ng Diyos. So it doesn't make sense. Di ba? It doesn't make sense na yung mga anak niya, papabayaan niyang sumuong sa tribulation. Doesn't make sense. Walang sense, di ba? There's no sense. Dahil lang sa mga maling paniniwala na kinalakhan mo at tinuro sa'yo ng mga pastor mo, ng mga elders mo, whatsoever you call that, i-ignorin mo, sinusupla mo ang katotohanan na meron pong rightly dividing the scriptures. Ang rightly dividing the scriptures ay isang pag-aaral na kung saan talagang ito ay pinag-aralang mabuti. Hindi ito pag-aaral na parang dadampot ka lang ng verse tapos aangkinin mo na. It's not like that. Pinag-aralan yan according sa context. Okay, ang Biblia po isang buong aklat na naniniwala ko walang contradiction. Nagkakaroon na ng contradiction dahil sa maling interpretations ng mga Kristiyano. Okay, gusto ko po sabihin sa inyo, sino ba ang susuong sa tribulation? Ang susuong sa tribulation ay yung mga hindi naniwala sa libreng alok ng kaligtasan ni Jesus. It means, yung mga nag-reject kay Jesus Christ. Yung mga hindi naniwala sa kanyang finished work ako sana. Sila ang susuong sa tribulation. Talagang suong na suong. May tribulation, first 3.5 years, then the later, following 3.5 years after, great tribulation. Wherein the Antichrist will go doon sa temple na pinagawain niya na third temple. I am God, sasabihin niya. Matindi po ang buhay. Makinig po kayong mabuti sa akin. Matindi ang buhay. Mahirap mabuhay sa Great Tribulation. Kaya nung panahon ng COVID, matindi yung mga bumabanat sa amin sa Facebook. Kasi di ba usong-uso whenever na bakunaan ka na, magpipicture ka na, yes, papipicturean mo yung bakuna mo, gano'n. Hala ka! May nag-comment sa akin. Ang dami po. Maniwala po kayo. Maiimpyerno ka na, gano'n. So yung logic po kasi noon, tama sila doon. Kasi ang mga nagpatatak po ng 666, maiimpyerno na po. Yan po ang doon. Kasi katumbas po yan ng selyo ng Antikristo na yun na, pag-aari ka na niya. Pero yung
COVID vaccine, hindi po yan, hindi po yan, hindi po yan mark of the beast. Kung mark of the beast yan, nasaan yung beast? Ganun lang naman yan, nasaan yung beast? Sino ang beast? Yung Papa sa Roma raw? Hindi beast ang Papa sa Roma. Hindi po siya. Si King Charles, lalong hindi. Born again si King Charles. Kristiyano yan. He loves Jesus. Oh, wala pa. Wala. Dahil bago dumating yung Antichrist, sabi ko nga po sa inyo, dadagitin na tayo. Rapture na po tayo. Hindi nyo gugustuhin mabuhay sa tribulation, I promise you. Hindi nyo magugustuhan. Yun po ay mga nuclear war, ang mga lindol pagkalalakas. Okay? Mararanasan puro yung pinakamalakas na lindol na hindi pa naranasan ng buong sandigdigan kahit kailan pa man. So mararanasan din doon yung tinatawag na bangis o puot ng Diyos. Rat. Kasi itong mga nagsasabi na dadanas daw ng tribulation ang mga tao. Ito, yung sa English kasi may nakalagay, may mga tribulations po tayo. Makinig po mabuti. Ang mga Kristiyano, may mga tribulations tayo. Pero ang binabanggit doon ni Paul na tribulation, we have tribulations, ganyan. Ay si Jesus pala nagsabi noon sa John, di ba? You have tribulations in this earth, in this world. Yung tribulations po, ito yung mga pagsubok natin sa buhay, ito yung mga problema sa family, yung problema, halimbawa, problema sa trabaho, yan, mga tribulations po yan. Problema kung paano mo ibabudget ang money mo, ayun po yung binabanggit doon. Pero hindi ibig sabihin ni Jesus Christ doon na yung tribulation na yun, yung Great Tribulation. Hindi po yun. Actually, yung Great Tribulation po, sa ibang mas malalim na salin, yan po ay sinasali na God's wrath. Tayo mga Kristiyano, meron tayong mga tribulations. Pero, kailanman, hindi po tayo dadanas ng God's wrath. Kasi lahat ng wrath sa atin, ibinuhos na kay Jesus sa krus ng Kalbaryo nung siya nakapako. Lahat. All of our sins. Kaya tayo mga born again Christians, lahat ng mga kasalanan natin, past, present, future, napatawad na pong lahat. Klaro na tayo, clear na po tayo sa harapan ng Diyos Ama. So, hindi ka na dapat pang matakot na baka mawala ang salvation mo. Hindi mawawala ang salvation mo sapagkat ang nagligtas sa iyo ay Diyos na naging tao, makapangyarihan, yung kanyang ibinigay na kaligtasan sa iyo. Hindi ito bigay-bawi na Diyos. Hindi po ito yung Diyos na parang nagkakamali kasi binubura palang pangalan mo kung nagkakasala ka. Ibig sabihin, naniniwala ka na parang nagkakamali ang Diyos na ilalagay ang pangalan mo tapos iblablat na naman. No, may mga maling interpretation sila sa Biblia. Ang nakalagay lang po doon sa Biblia, I will blot you. Ibig sabihin, tatanggalin lang yung ilawan mo. Hindi ka magniningning, hindi ka magsisinag. Pero it doesn't mean na, ikaw ay, mawawalang salvation. Yung sa John naman, sabi nila, yun daw pong mga hindi nagbubunga ay pinuputol. Yan ang kanilang paliwanag. Hindi po. Actually po sa Grego, sa wikang Grego, yung mga hindi namumungang sanga, sa wikang Grego, itinataas po ng Diyos para pag tinaas po niya, mamumunga. Hindi niya puputulin. Ganun po yun. So, it's only a matter of time. I'm hoping, I'm praying, lahat ng mga Kristiyano may maling paniniwala tungkol dito. I hope, start nyong aralin. Wag nyong panindiganan yung mga, alam ko yung iba nagkakaroon na po ng doubts dun sa kanilang mga paniniwala. And I'm praying that the Lord Himself will open their minds and their hearts for them in order to be open, to receive what the Bible really teaches regarding this eschatology matter, end times matter. Kasi mahalaga po talaga tong end times. Ako, aminin ko po, some years back, hindi po ako nagtuturo ng end times. But, of course, alam ko na po yung eschatology ko noon pa. Alam ko na po ito, pero hindi ko tinututukan dahil sabi ko, mas magtututo ako yung sa daily living, yung mga provision ng Lord, ganun. Pero alam po ba ninyo, kung gusto nyo lalong bless na po tayo, pero lalo tayong nagiging conscious na blessed tayo kung pinag-aaralan natin ang prophecy. Lalo ka mako-conscious na blessed ka na kasi alam mo yung mga mangyayari, may alam ka eh. Kumpara doon sa mga unbeliever, wala silang alam. Hindi ba kayo masaya tayong mga born again? Masaya tayo, alam natin ang Bible, kumpara doon sa mga hindi Kristiyano. Sapagkat tayo, alam natin, meron tayong alam na hindi alam ng mundo. Di ba? Meron tayong alam na hindi alam ng mundo.
at yan ang dapat happy tayo. Okay, thank you, and Jesus truly loves us all.